Sino po yung hindi naniniwala na may impyerno? So lahat tayo naniniwalang may langit. Lahat po tayo naniniwalang may impyerno. Kung hindi natin kaya ang init ng araw, paano natin kayanin ang init ng impyerno? Kung hindi po natin kayang tiisin ang init ng araw, paano natin matitiis ang init ng impyerno? Father God in heaven, hallelujah. Kung mamay ka ng 3 at sabihin mo sa Kanya, gusto kitang makita sa langit. Ba't parang malungkot? Ang langit ay lugar ng kagalakan. Welcome back, Sister Eljen. Masarap mamasyal sa iyong farm. Yung avocado doon ay bayabas lang kay Pastor Do. Please be seated, mga kapatid. At tayong lahat ay pagpalain ng ating pong Panginoon. So nararamdaman po natin ngayon kung gaano katindi ang init sa atin pong panahon ngayon. Paglabas natin ng bahay, hindi ka pa nga nakakagawa, pinagpapawisan ka na. Diba? Pagtanghali, naghahanap tayo ng masisilungan na lilim. Kaya kung mayroon tayong aircon, hindi tayo nagbibilag sa labas, pumapasok tayo sa loob ng bahay, nagpapa-aircon, dahil hindi po natin kaya ang init. Yung ulo saan? Oh, yun. Yung electric pa naman, mainit din yung buga. Kaya, hirap pong matulog sa gabi dahil sa napakainit po ng atin pong panahon ngayon. Kaya nga po, maraming mga tao na nahihirapan. Lalo na yung mga walang electric fan, lalo na yung mga walang aircon. Pero ito po ang pinakamagandang tanong sa ating lahat sa umagang ito. Kung nahihirapan tayo sa init ng araw, paano natin kakayanin ang init ng impyerno? Amen. Kung sa simpleng init ng araw nagrereklamo tayo, paano natin kayanin ang init ng impyerno? Paano natin kayang tiisin ang init ng impyerno kung hindi po natin kayang tiisin ang init ng araw? Pero mga kapatid, alam po nating lahat na yung init ng araw ay pansamantala. Lumulubog din ang araw, dumadating din ang gabi, lumalamig din ang panahon, lalo na pagbadating ng madaling araw. Pero hindi po biro ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po biro ang hatol ng Diyos. Kung hindi tayo patatawarin ng ating pong Panginoon, kaya hindi po natin pwedeng pagtawanan ang mensahe ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid. Dahil yung usapin ngayong umaga ay hindi po natin ito pwedeng ipagsawalang bahala. Bakit po? Maraming tao ngayon ang naghahanda sa init ng araw. Bumibili ng aircon, bumibili ng ventilador, bumibili ng yelo, bumibili ng payong para may panlaban sa init. Pero ang tanong, mayroon bang paghahanda ang mga tao sa kanilang kaluluwa? Amen. Yan ang mabigat na tanong. Mayroon bang paghahanda ngayon ang tao sa kaluluwa? Pinag-iipunan natin na tayo makabili ng komportableng bahay, ng magandang bahay. Pero kahit gaano kaganda ang ating bahay, pero kung pinababayaan naman natin ang ating mga spiritual na buhay, walang kabuluhan ang ganda ng ating pong bahay. Amen? Pinapalamig natin ang ating mga katawan, pero pinapatigas naman natin ang ating puso sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen? Baka kumpleto lamang tayo sa gamit, pero kulang tayo sa pagsisisi. Amen? Hindi natin madadala ang atin pong mga kayamanan sa langit. Baka marami yung rip natin ngayon. Baka marami puno ng tubig para pag-uwi natin sa ating bahay mamaya. Mayroon tayong maiinom na malamig, pero tuyo naman ang ating mga panalangin. Puno ang ating rip ng mga tubig na malamig, pero tuyot naman tayo sa pananalangin, mga kapatid. Amen? Baka malamig ang ating mga kwarto, pero yung relasyon natin, mas malamig pa yung relasyon natin sa Diyos. Baka mas malamig pa po sa yelo, mga igsoon ko. Unsaon na lang. Amen? Amen. Sa totoo lamang po, hindi po ang init ng ating panahon ang pinakamalaking problema nating mga tao ngayon. Ang pinakamalaking problema po natin, yung ating pong puso na malayo sa Diyos. Right. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya doon sa atin pong binasa sa Luke chapter 16,
Yun po ay hinahalin tulad sa lugar ng impyerno. At nagsusumamo yung mayaman doon dahil naghihirap ang kanyang kaluluwa, nagdurusa ang kanyang kaluluwa. Kaya niyo po, alam niyo po, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 10, matakot kayo sa may kapangyarihang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Maraming tao ngayon takot sa kapwa-tao. Marami pong mga tao ngayon takot sa Pentecostal. Marami pong mga tao ngayon takot sa Bible study. Marami pong mga tao ngayon na hindi sumasamba, hindi nakakapagsamba dahil takot sa banta ng asawa nila, takot sa banta ng kapamilya nila. Subukan mo lang sumamba sa Pentecostal. Subukan mo lang pumasok. Hindi ka na makakauwi ng bahay. Hindi ka na makakakain. Kaya mayroong mga tao na hindi lahat ng pamilya sumasamba. Bakit? Hindi lahat ng tao gusto ang pagsamba sa Panginoon. Mayroong ayaw. Tayo naman na gustong sumamba ay hinahadlangan ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag mong katakutan yung taong kayang pumatay ng tao pero hindi kayang pumatay ng kaluluwa. Ang katakutan ninyo, yung kayang pumatay ng katawan at kayang magpungit ang inyong kaluluwa sa impyerno, mga kapatid. Amen. Mabigat po ng usapin ito. Bakit? Alam natin na sinasabi ng Hebrews chapter 9, itinakda na sa atin ang mamatay na minsan at pag tayo namatay, haharap tayo sa Diyos para ang ating kaluluwa ay huhukuman ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya sa lahat na nandito ngayon, maari hinadlangan ka ng pamilya mo, hinadlangan ka ng magulang mo, pero salamat, nandirito ka. Huwag nating katakutan ang hindi kayang magdala ng ating kaluluwa sa langit. Ang katakutan natin, ang Diyos, mga kapatid. Amen? Maraming mga tao ngayon, hindi na sumasamba dahil inuuna ang kayamanan sa mundo. Ang tanong, madala ba natin sa langit yan? Amen. Nilaro ang kotse nga, wala tayong madala roon. Totoo ba, mga kapatid? Hindi natin madadala yung posisyon natin sa langit. Hindi natin madadala yung ating mga kasikatan kung sikat tayo sa mundo. Maaari kilala tayo ng tao. Maaari kilala tayo dito sa lupa. Ang tanong, kilala ba tayo ng langit? Kilala ba tayo ng Diyos? Kilala ba tayo ng mga anghel? Sikat nga tayo sa lupa. Tayo na ang pinakasakyat sa lupa. Pero ni isang litra man lang ng ating pangalan, hindi man lang nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Brother Sean, kahit hindi ka lubos na kilala ng kamag-anak mo, ng kaklase mo, ng kaibigan mo, okay lang yun. Ang mahalaga, yung litra ng pangalan mo, nakasulat sa aklat ng buhay. Sa lahat ng napapagod, sa lahat ng nagugutom, sa lahat ng nakakaranas ng paghirap, sa paglilingkod sa Panginoon, maging masaya ka dahil ginagawa mo yan para yung ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay para hindi tayo mapunta sa lugar na napuntahan ng mayamang ito. Mabigat yan, mga kapatid. Nanawa, maunawaan ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatiran, yung mga naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi po natin dapat katakutan ng init ng panahon. Ang seryosohin natin, mga kapatid, yung kalagayan ng ating kaluluwa. Sino ba ang kinakausap ngayon ng ating Panginoon? Tayong lahat na nandito. Amen. Tayo po ang kinakausap ng salita ng Diyos. Bakit niya tayo kinakausap? Dahil binibigyan po tayo ng babala ng ating pong Panginoon. Anong babala? Na mayroong mapunta sa langit, mayroong mapunta sa impyerno, mayroong kaparusahan at mayroong kaligtasan na darating. Kailan tayo magiging seryoso? Paghuli na po ang lahat. Hanggat mayroon pa po tayong pagkakataon, mga kapatid, magseryoso po tayo sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Bakit mayroon pang salita? Bakit pa hindi ginugunaw ng Panginoon ang mundo? Bakit napakatinding init pa lang ang pinaparana sa atin para tayo ay palalahanan ng Panginoon na ikaw at ako ay mahal ng atin pong Panginoong Diyos? Amen. Hallelujah. Tama? Dahil kung hindi tayo mahal ng Panginoon, kung wala nang pakinabang sa atin ng Panginoong Diyos, kung useless ang buhay natin, matagal na tayong nasa ilalim ng lupa. Pero bakit ngayon nakarating tayo sa lugar na ito? Humihinga pa tayo dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw niyang mapahamak ang atin pong mga kaluluwa. Ang totoong nagpapainit ng ating mga buhay, yung ating pong mga kasalanan. Dahil hindi po yung init ang araw ang sumisira sa ating pagkatao, kundi yung atin pong mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan ng tao? Yung galit.
Gigising ka na lang, galit ka pa. Kakain ka na lang, galit ka pa. Mananghalian ka na lang, galit ka pa. Mamamasyal ka na lang, galit ka pa. Pagdating ng hapon, galit ka pa. Natulog kang may galit, mga kapatid. Paano tayo makakapasok yan? Ang langit ay lugar ng walang galit. Lahat ng mga galitin mo, sabi, praise the Lord. Ako'y salamat, walang magagalitin. Ano yan? Yung bisyo natin. Hindi tayo pwedeng mamatay ng tagtad ng bisyo, mga kapatid, na hindi natin. Yung ating katawan, pagmamayari ng Diyos. Amen. Hindi ito pagmamayari ng may mga kumpanya ng mga pampasira sa ating katawan. Amen. Pagmamayari ito ng Diyos. Mahalin natin ang bagay na pagmamayari ng Diyos. Templo tayo ng Diyos. Hindi ito nagaya ng mga nakakasira sa atin pong mga katawan, mga kapatid. Mahirap pa namang makaalis sa bisyo. Mahirap, Sir Gilbert. Mapalad ka na nag-engineer ka, wala kang bisyo. At huwag mo nang pangarapin na magbisyo. Masarap maging bisyo ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Rugby na nga lang, mga kapatid. Sa nabutan, punta ko sa Rudin, sa North Bay Boulevard. Ang daming mga nagra-rugby dyan. Wala akong pangbili ng rugby, Sister Miser. Mabutit, naging teacher ka. Kung nabarkada ka sa nabutas mga nagra-rugby, maglubo-lubo yung plastic. Rugby na nga, wala akong pambili ng rugby siya. Naghahanap ako, hinahanap ng katawan ko yung rugby. Ay, yung amo namin sa bangka, mayroong mga tiner, pintura doon. Bababa ako doon sa may makina. Hala, nilalakyan ko yung butas ng ilong ko dahil. Punta na lang, tumas balay, Pastor. Ha? Punta na lang, tumas balay. Sa inyo, ha? Ako, hindi mo. Baligya. Lalo na't adik ka sa sigarilyo. Tapos wala kang pambili. Yung dadaan sa'yo, naninigarilyo. Parang yung usok. Oh. Mahirap. At walang makakapasok sa langit na may bisyo. Magraragbi ka doon sa harapan ng Panginoon. Wala. Mabigat na bisyo yan. Sumisira sa atin. At ang pinakamahirap, yung may pride tayo. Sino gumagamit dito ng pride panglaba? Tayong lahat ay mayroong pride. At ayaw ng Panginoon na maimpirno tayo dahil sa ating mga pride. Dahil yung ating mga pride, yan po ang maglayo sa atin sa presensya ng ating pong Panginoon. Katotohanan na yung salita ng Diyos, pero maraming tao ayaw ng katotohanan, mga kapatid. Pero salamat, tayong lahat ay binago ng ating pong Panginoon. At sa mga visitors natin ngayon, naniniwala ako na ang mensahe ng Panginoon hindi lang sa mga datihang Kristiyano, kundi para sa ating lahat. Amen? Amen. Dahil walang perpekto ni isa sa atin, kailangan natin ng Diyos. Si Judas, anong nangyari kay Judas? Malapit siya sa ating Panginoong Hesukristo, pero yung puso niya malayo sa Panginoong Hesukristo. Tama? Anong matututunan natin sa buhay ni Judas? Hindi sapat na kasama lang niya ang ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi rin po sapat na tayo'y sumasamba, mga kapatid, na walang Diyos sa puso natin. Kaya ang mga tao masigasig pumunta ng simbahan at maglingkod sa Panginoon dahil hindi lamang sila pumapasok ng church. Ang Diyos ay nasa kanilang mga puso. Ang Diyos ay nasa ating mga puso. Walang kwenta ang sumasamba ka, pero yung puso natin walang Diyos. Amen. Hindi lahat ng masaya ligtas. Hindi lahat ng tahimik ay payapa. Hindi lahat ng taong religyoso surrendered na talaga ang buong buhay sa atin pong Panginoon. May upuan nga tayo sa church, pero wala namang puwang seso sa puso natin. Sigurado ba kayo, mga kapatid, na lahat na nakaupo dyan, may puwang sa puso ninyo? May puwang sa puso natin ang ating pong Panginoong Hesukristo? May puwang, wala? Meron. O bakit nakasimangot? Pag may puwang, maging masaya ka.
Yan. Pag may buwan, dapat magpuri tayo sa Panginoon. May buwan pala siya sa puso natin, mga kapatid. Maraming tao ngayon, 3 beses na naliligo sa isang araw. Dahil sa tindi ng init ng panahon. Tama po ba? Pero ilang buwan ang hindi naliligo sa prayer life. Okay lang ba mga Exon? 3 beses tayo naliligo dahil sa tindi ng init. Ang tanong, yung mga prayer life natin, kumusta na? Mga kapatid, huwag po kayong maupit sa akin. Ang salita ng Diyos ay paalaala po sa ating lahat. Na kung ang puso natin sa umagang ito ay bato at walang buwang ang Espiritu ng Diyos, walang buwang ang Diyos sa puso natin, ito ay paalaala sa atin ng Panginoon. Palambutin natin ang ating puso sa harapan ng ating pong Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Lumapit tayo sa ating pong Panginoon bago mahuli ang lahat. Dahil ang pinakamalungkot na buhay ng isang tao, hindi yung mahirap tayo. Ang pinakamalungkot na buhay ng isang tao, yung mahirap ka na, wala ka pang Diyos. Amen. Iyon po ang pinakamalungkot, mga kapatid. Yes. Kaya maraming mga magulang na umiiyak sila na kapag ang kanilang mga anak naliligaw ng landas. At ang ating ding Panginoon, ayaw niya na maligaw tayo ng landas, mga kapatid. Kaya nga napakaganda yung kwento ng kasaysayan ng prodigal son. Sa bawat alikod natin sa Panginoon, pag pinagsarahan tayo ng Diyos at hindi natin tayo makakabalik sa Kanya, ang lahat sa atin, walang mapili sa atin mapunta sa langit. Pero lagi pong bukas ang kahabagan ng ating Panginoong Diyos. Hello? Yung ganitong mga oras dyan, medyo, kita, may pinagpapawisan tayo, Sister Beth. Tama? Pero pag lumabas tayo dyan, ibilad tayong lahat sa init ng araw. Baka wala pang 10 minuto, magre-reklamo na tayo. Dahil sa tindi ng init. Miinom tayo ng malamig. May aircon na, may electric pa na, may pamaypay pa. Maliligo na lang sa CR, may dala pang maliit na electric fan. Maliligo ka na lang dahil naiinitan. Mga kapatid, sa impyerno, wala tayong masisilungang lilim. Sa impyerno, wala tayong maiinom na malamig na tubig. Sa impyerno, wala tayong lugar na mapagpahingaan para ma-relax tayo. Amen? Kaya kung hindi tayo makakatiis sa church, paano tayo makakatiis sa impyerno? Kung hindi natin kayang tiisin na maglingkod sa Panginoon, paano tayo makakatiis sa impyerno? Lahat ng napasok, sabi, praise the Lord. Kalan, mapasok ka nga lang ng kalan. Ay, nini! Mabayot man taon. Kalan pa lang yun. Hindi pa binabad yung kamay, nagiging lang. Hindi na natin kaya yung init. Tama ba mga kapatid? Isang segundo lang iganyan yung kamay natin sa kalan, mapapaaray tayo. Eh sa impyerno, pag napasok ka sa kalan, gagamutin pa, Brother Joman. May pampahin ngayon, gamot sa pasok. Sa impyerno, pag napasok ka, mayroon tayong mabibiling gamot? Mayroon, wala? Wala, mga kapatid. Walang ginhawa, walang katapusang paghihirap ang impyerno. Pero pag sa langit ka naman, walang katapusang kaligayahan kasama ng ating pong Panginoong Diyos na tayo pong lahat. Nawa! Sa kahabagan ng Panginoon ay magkita-kita po tayo doon at magkakasama-kasama tayo doon. Okay? Eh, pag ganitong matinding init, pag nag-burn out, lalo na sa gabi, patay ka na sa init, patay ka pa sa lamok. Di ba totoo, mga kapatid? Maraming tao na iinis ngayon dahil sa init. Tapos dagdagan pa ng burn out, naiirita tayo. Naiirita tayo. Hindi ka makakatulog ng maayos. Di ba, ma'am? Pastor Beth, pag nag-burn out sa gabi, makakatulog ka ng maayos. Hindi ka pa nga nakakatulog ng 1 minuto, gising ka na. Ang hirap patulog ng 1 oras. Sa tindi ng init. Ang tanong, makakatulog ba tayo sa impyerno? Pakitaas na kamay kung makakatulog tayo sa impyerno, mga kapatid.
Sa impyerno wala na tayong tulog. Makakatulog po yan? Naglalangoy-langoy ka sa dagat-dagatang apoy? Imposible naman kung makatulog pa tayo doon. Tayo makatulog doon, mga kapatid, pag na-impyerno tayo. Walang ginhawa doon sa impyerno. Magpakailan-kailan pa man. Ang problema pa naman, pag nasa impyerno ka, hindi ka matutunaw. Hindi mawawala yung ating kamalayan. Mararamdaman natin yung sakit, mararamdaman natin yung pait, mararamdaman natin yung hirap. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin na natin ang ating mga kaluluwa na mapunta sa langit. Sino dito ang nauuhaw pag naiinitan ka? Ah, pag yung tuyong-tuyo ka na, parang gusto mo na mangagaw ng tubig ng iba. Totoo yan, mga kapatid. Sa sobrang uhaw natin, pag nakainom tayo ng isang baso, tuwang-tuwa ka na pag nakainom ka ng isang baso. Pag nauuhaw ka, sa langit, may mainom ba tayong tubig? Kaya sa kwento ng mayamang ito, na atin pong pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, yung mayamang ito, isang patak lang, hindi isang baso. Amen. So gaano katindi yung paghihirap na kanyang ginawa? Kanyang nararanasan? Sabi niya, mga bravo, hindi mo bang utusan si Lazarus? Itubog man lang yung daliri niya para mapatakan yung dila ko. Grabe, isang patak na lang, wala sir. Isang baso pa kaya? Hello? Amen. Isang patak lang, hindi pa binigay ng Diyos. Ibig sabihin, kahit kapatak na ginhawa, wala tayong mararanasan sa impyerno. Di ba yung nakaraan lang, mga binabalita sa TV, sunog? Sunog! Parang awa nyo na, tumawag kayo ng bumbiro. Yung nagbibideo, wala, hindi pa lang tumawag ng bumbiro. Sabi nung nagbibideo, susunog na yung bahay ng isa. Yung isa, malapit na. Tapos narinig yung sa katabi niya. Hindi ba lang siya nagsabi na, nawa may nakanood sa live na to, magtawag naman kayo ng bumbiro. Hindi. Oh. Makikita natin ang takot ng tao kapag nakita natin na nasusunog ang bahay nila. Bahay pa lang nilang nasusunog. Paano kung bahay natin ang masusunog, mga kapatid? Gusto nilang tumakas, gusto nilang hindi masunog yung kanilang bahay, pero wala silang magagawa. Walang takas, mga kapatid. Pag tayong lahat na impyerno, wala tayong takas doon. Wala tayong matatakasan sa impyerno, mga kapatid. Kaya, manatili tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Amen. Hindi na natin kayang masunog ng ilang minuto, impyerno pa kaya? Alam niyo po, yung mensahe ng Panginoon ngayon, seryosuhin po natin ito, mga kapatid. Maraming tao sawa na sa pakikinig sa langit at impyerno. Yes, dahil malakas pa, buhay pa. Pero nasa huli ang pagsisisi. Tama. Maraming mga tao ngayon, mamaya na. Pero yung kamamaya natin, mga kapatid, Pastor, bata pa ako, ayaw ko magpabautismo. Pastor, bata pa ako, ayaw ko maglingkod sa Panginoon. Pastor, i-enjoy ko muna yung sarili ko. Mag-enjoy muna ako sa tangay. Mag-enjoy muna ako sa disco. Saka na lang ako magsisibalang araw. Pero baka mamaya, mga kapatid, yung kamamaya natin, magiging huli na. Isang araw, hindi na tayo makakatakas. Ngayon, pwede pa tayong umiwas sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Ngayon, nakakapasok pa tayo ng bahay. Nakakasilong pa tayo dahil may bubong yung ating bahay. Sa impyerno, walang bahay doon. Walang bubong doon na tayo po ay masisilungan, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, magpasiguro doon na tayo. Dahil kung hindi natin kayang tiisin ang simpleng hirap, yung simpleng init, paano pag napunta na tayo sa impyerno? Amen. Amen? Hanggat may awa pa ang Diyos, hanggat mayroon pang kahabagan ang ating pong Panginoon, sumunod tayong lahat sa utos ng Diyos. Taas ng kamay ang hindi pa nabautismuhan. Yan. Meron tayong kapatid dito. At least umamin siya. Isa, dalawa, tatlo. Tanungin ko po kayo,
Dahil iba ang batas ng lumang tipan sa batas natin ngayon. Mayroon bang makakapasok sa langit na hindi nabautismo? Sabi ng John chapter 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sino may utos niyan? Si Kristo. Hindi ang religion. Amen. Praise the Lord. Kaya ang sabi ng Acts chapter 2 verse 38, sige lahat naman kami muna, sabihin niyo po. Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Nung natanggap nila na Apostol Pedro ang utos ng Panginoon, number 1 pinangaral ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at kayo'y magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ibig sabihin, kailangan nating mahugasan. Amen. Ilan ang nagpabaptize sa panahon ni Apostol Pedro? More or less 3,000. Ngayon mga kapatid, isang tao lang, mahirapan ka na. Minsan nga, isang taon wala kang nabaptize, mga kapatid. Yun ba'y utos ng Bible? Utos ng Bible. Pastor, kasi sa religion namin, wag na nating pag-usapan yung religion, mga kapatid. Ano bang ang itutos ng Panginoon? Tama po ba? The main essence of the Word of God, tayong lahat dapat nabautismuhan sa tubig at ng Espiritu. Praise God. Kapatid, maraming salamat sa pagtaas ng kamay. Hindi po namin kayo pwedeng pilitin. But the decision is yours bago mahuli ang lahat. Amen. Para pagkatay natin sa harapan ng Panginoon. Pastor Junari, tinuro mo ba? At least alam nyo na tinuro natin. Amen. Ang sabi ng Mark chapter 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi, parurusahan. Kaya kung ang simbahan hindi nag-uutos ng bautismo sa tubig, simbahan yan na hindi kalooban ng ating Panginoon. Simbahan yan, religion yan na hindi kalooban at hindi ayon sa utos ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, walang simbahan makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas sa atin ang utos ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang totoong mananampalataya ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon Diyos. Kung hindi lang ito mahalaga mga kapatid, bakit pa natin iutos? Right. Kung hindi lang ito mahalaga, bakit natin pag-aralan? Kung hindi lang ito mahalaga, kaya nga po, yung pastor na nakipagdebate sa akin, ang sabi ko sa kanya, kung hindi kailangan ng bautismo sa tubig, punitin mo yung inutos ng ating Panginoon. Tanggalin mo sa Bible mo ang Mark 16:16. Tanggalin mo sa Bible mo ang Acts 2:30. Tanggalin mo sa Bible mo ang John chapter 3. Hindi na po bumalik ang pastor. Bakit? Hindi niya kayang baguhin. Hindi niya kayang alisin. Hindi niya kayang tanggalin ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Amen. Pwede pa ba tayo hihigit sa nag-utos sa atin? Pwede pa ba tayo hihigit sa Diyos? Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pag-amin na marami pa pala dito ang hindi nabautismuhan. At least na ibahagi natin ang salita ng katotohanan, mga kapatid ko. Amen. Sa lahat namang nabautismuhan, hindi ibig pag nabautismuhan ka na, hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. Maglilingkod tayo. Hanggat wala pa't hindi bumabalik ang ating Panginoon, maglingkod tayo sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen? Praise God. At isang araw, kapatid, baka magulat ka na lang. Tatayo ka rin sa likod ng pulpito at ituturo mo sa iyong kaibigan at pamilya. Kailangan pala nating maligtas. Kailangan pala nating mabautismuhan. Dahil mahinit sa impyerno, mga kapatid. Amen? Kaya lahat po ng nabautismuhan dito ngayon, Sister Chat, hindi na dinadala sa dagat. Amen. Nagbabayad tayo dyan sa may swimming pool. Bakit? Hindi tayo naginaya magbayad. Kailuluhan na yan eh. Niligtas ng ating Panginoon. Mag-rejoice tayo, mag-enjoy tayo, maging masaya tayo na mayroon pang iniligtas ng ating Panginoon at ginamit tayo ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hindi natin kayang iwasan ang impyerno pag napunta tayo doon, mga kapatid. Kaya, ngayong buhay pa tayo, yung desisyon natin, kailangan sigurado, mga kapatid. Hindi po kasi natin alam bukas makalawa, sabi ng Bible, ang buhay natin dito sa mundo parang araw, sumisilang ng umaga,
sumasalub sa hapon para tayo mga bulaklak. Maayos pa tayo, namumukad ka, isang araw, mamamatay ka na lang. Ang buhay natin dito sa mundo, parang usok lang. Sa sandaling panahon, nawawala. Mapalad na tayo, makaabot tayo ng 90, ng 80. Mayroon na bang 90 dito sa church? Wala. So, delikado, walang maka-90 sa atin dito. Tayo mga nasa 60 na, mag-countdown na tayo. Diba? Hindi natin pwedeng ipagsamba lang bahala ang ating kaluluwa. Bukas na lang, pastor, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Hindi natin kasi alam kung anong mangyayari sa bukas. Hindi nananakot ang Diyos. Hindi nananakot ang salita ng Diyos. Kundi ang salita ng Diyos ay nagmamahal sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya sa lahat ng nabautismuhan, huwag tayo magkumpiyansa. Magseryoso din tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. I-declare natin sa Diyos, Lord, ayaw kong mapalayo. Ayaw namin mapalayo sa iyo, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan na tumigas ang aking puso. Lord, huwag mong hayaan na maging bingi ako sa panawagan mo sa akin. Kapatid, hanggat wala pa tayo sa langit, hindi tayo tatantanan ng demonyo. Hindi tayo lulubayan ng demonyo. Kaya as long na mayroon tayong buhay at bukas pa ang ating pananambahan, huwag din tayong lumubay sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kailangan natin ng guidance ng Diyos araw-araw. Ang buhay natin dito sa lupa, napakaikli. Pero mayroon pong eternity na hinahanda ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya piliin na natin na sundin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Dahil ang balita at ang magandang balita ng ating pong Panginoon para po ito sa mga taong buhay. Dahil tayong mga buhay ay mayroon pang pag-asa. Yung mga namatay na wala ng pag-asa yung mga kapatid. Kahit pa araw-araw tayo magbayad ng milyon para magdalas, ipag-pray yung kanilang kaluluwa. Di ba? Wala tayong mabasa sa Bible. Pag nagmatay yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, yung mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos, o sige, magbayad kayo ng 1 milyon, tapos ipag-pray yung kaluluwa. Kung mayroon lang ganyan, lamang ang mayaman. Kung bawat pray, 1 milyon ang bayad. Sawalin ka natin ngayon, baka di 1,000, di yung namumili mo, wala nga 1 milyon pa kaya? Wala, mga kapatid. Kaya, sundin natin ang utos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya ito po ang mensahe ng Diyos sa umaga. Sa umagang ito, dahil mahal pa po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Palampakan natin siya. Sa mga hindi pa po nabaptize, huwag po kayo magalit sa akin, kapatid. Huwag po kayong ma-open sa akin. Amen? Mas magalit po siguro kayo sa akin kung yun pala ang kailangan natin gawin, hindi ko sinabi sa inyo. Amen. Di po ba? Mas doon tayo magalit, mga kapatid, na dapat pala natin itong sundin, pero hindi sinasabi sa atin. Tayo po ay tinawag ng Diyos, nakarinig ng kanyang mensahe, hindi para tayo ay hatulan. Tinawag po tayo ng Diyos para magsisi tayo, para magbago tayo, at lumapit tayo sa atin pong Panginoon. Amen? Amen. Maraming tao ngayon na natatakot sa init ng araw, pero maraming mga tao na hindi natatakot sa init ng impyerno. Pero lahat ng takot, magpuri tayo, sambahin natin ang ating Panginoon, palakpakan natin siya. Maraming mga tao ngayon umiiyak dahil sa problema, pero hindi sila umiiyak na mamayimpyerno ang kanilang kaluluwa. Amen? Oh, to God be all the glory. Kapatid, wala pong hangganan ang paghihirap doon. Mayroon pong mainit na lugar na mas mainit pa sa araw. Mayroon pong lugar na napakainit na hindi kayang tapatan ng summer. Mayroon pong mainit na hindi kayang palamigin ng electric fan. Mayroon pong lugar na napakainit na hindi kayang solusyonan ng aircon. Kaya sa umagang ito ang tanong, kakayanin ba natin ang init ng impyerno? Alam niyo ba yung kantang, alam mo ba kung saan ka pupunta? Nakasulat pa dito, ma'am, nakatype. Ayan. Kaya niyo bang tugtugin yan siya? Para maunawaan ng lahat ng mga kapatiran ngayon, yung atin pong sinasabi. Oo. G. Tapos, didiretso yun ang C. Ayan.
na nakakalam. Sambahin niyo po, kantahin niyo po mga kapatid ha.